Perpekto ang kanyang mga grado, walang mantsa ang kanyang attendance record. Inilalarawan siya ng mga guro bilang isang huwarang estudyante, magalang, disiplinado, isang taong nagpapaganda sa kanilang mga silid-aralan sa pamamagitan lamang ng presensya. Nagbo-volunteer, nag-aaral, umuuwi sa parehong oras bawat gabi sa isang malinis na bahay, sa isang home-cooked na hapunan, sa isang inang nagtatanong tungkol sa kaniyang araw nang may mainit na ngiti at tunay na interes. Lahat ng bagay tungkol sa buhay ni Gil Somyongs ay mukhang tama, curated, malinis, at pagkatapos natagpuang nalunod ang kapatid niyang lalaki at isang kaisipan ang pumasok sa isip ni Somyongs na hindi niya matanggal, hindi ma-rationalize, hindi maayos na maisalansan sa mga kategoryang pumapamahala sa kaniyang buong buhay. Sa tingin ko, ang aking ina ay isang mamamatay tao. Ito ang like mother, like daughter. Isang Korean manhwa na tinatawag na The Dog Dalmendal. At isa ito sa pinakatahimik na nakakatakot na mga kwentong nasakop ko na sa channel na ito. Sa maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, sasaklawin natin ang isang bagay na walang mga espada, walang mga system, walang mga dungeon, walang regression. Ito ay isang psychological thriller na nakatakda sa loob mismo ng tahanan. Isang kwento tungkol sa isang anak, isang ina at ang nakakatakot na distansya sa pagitan ng anyo ng isang pamilya sa mata ng iba at ang tunay nitong anyo sa likod ng saradong pinto. Kung minsan mo nang naisip kung ano ang magiging anyo ng true crime kung iguguhit ng isang taong may katumpakan ng surgeon sa emosyonal na detalye. Ito iyon. Hayaan ninyo akong ilarawan ang mundong tinitirahan ni Gil Somyong dahil ang pag-unawa sa arkitektura ng kaniyang buhay ay mahalaga sa pag-unawa kung bakit gumagana ang horror. Sa bawat masusukat na sukatan, si Somyong ay isang pambihirang estudyante. Ang kaniyang mga grado ay palaging nasa tuktok ng kaniyang klase. Ang kaniyang mga conduct report ay walang batik. Nakikilahok siya sa mga extracurricular na gawain ng may uri ng tahimik na dedikasyon na nagtatamo ng paggalang sa halip na pansin. Hindi siya mapagkitang tao, hindi siya social butterfly. Siya ay basta, maaasahan at hindi nabibigong mabuti sa lahat ng ginagawa niya. Hindi ito aksidente. Ang ina ni Somyongs ang nag-engineer nito. Bawat aspeto ng buhay ng kaniyang anak ay nilinang, pinutol at pinananatili ng may obsesibong atensyon sa detalye ng isang hardinero. Ang mga schedule sa pag-aaral, ang mga inaaprobahang pakikipagkaibigan, ang mga nutritional plan, ang mga extracurricular na pinili, ang oras ng pagtulog, ang morning routine. Bawat piraso ng pag-iral ni Somyongs ay inayos upang magbunga ng isang tiyak na resulta, isang perpektong anak na namumuhay ng isang perpektong buhay, walang pagkaabala, walang paglihis, walang anumang maaaring magpasok ng gulo sa maingat na pinananatiling kaayusan. Sa halos buong buhay niya, iniintindi ito ni Somyong bilang pag-ibig at bakit hindi. Ang kaniyang ina ay mapagmalasakit. Ang kaniyang ina ay laging naroon. Nagtatanong ang kaniyang ina ng tamang mga katanungan. Nagbibigay ng tamang pagpapalakas ng loob. Tinatanggal ang mga hadlang bago pa man makilala ni Somyong ang mga ito bilang hadlang. Sa anumang panlabas na sukatan, ito ang huwarang magulang. Ang uri ng inang inihahambing ng ibang magulang sa kanilang sarili at nakakadama silang kulang. Ngunit may isang kalidad sa perpeksyong ito na ipinararating ng manhwa ng may pambihirang subtlety. Isang paninigas, isang kagipitan. Ang bahay ay hindi lamang malinis, ito ay sterile. Ang mga routine ay hindi lamang pare-pareho. Ang mga ito ay sapilitan. Ang init sa boses ng kaniyang ina kapag sinusunod ni Somyong ang landas ay may katapat na natutunang kilalanin ni Somyong sa halos cellular na antas. Ang katahimikang bumababa kapag hindi niya sinusunod. Ang katahimikang iyon ang unang wika ng kwentong ito. Hindi ang mga salita, ang mga kawalan, ang mga bagay na hindi sinasabi, ang mga reaksyong dapat naroon at wala. Ang mga sandaling ang isang normal na magulang ay magpapahayag ng pagkabigo o galit o pagkadismaya at sa halip ay wala lamang, walang anuman, isang recalibration. At pagkatapos, bumabalik ang init
na parang hindi kailanman nangyari ang paglihis. Lumaki si Somyong sa loob ng katahimikang ito. Natutunan niyang mag-navigate dito kagaya ng natutunan ng isang tao na mag-navigate sa isang bahay sa kadiliman, sa alaala, sa instingto, sa isang matalas na kamalayan kung nasaan ang mga gilid. Alam niya kung anong mga paksa ang dapat iwasan. Alam niya kung anong mga tanong ang hindi dapat itanong. Alam niya na ang presyo ng pag-aabala sa kaayusan ay hindi parusa sa anumang konbensyonal na kahulugan. Ito ay isang bagay na mas subtle at mas nakakawasak. Ito ang pag-alis ng tanging pag-ibig na kaniyang nakilala. May kapatid na lalaki si Somyong, nagkaroon ng kapatid na lalaki. Mahalaga ito hindi lamang para sa balangkas, kundi para sa arkitektura ng pamilya. Dahil sa isang sambahayan kung saan ang perpeksyon ay ang tanging katanggap-tanggap na kalagayan, ang isang kapatid ay kumakatawan sa isang variable. Ibang tao na may sariling pangangailangan, sariling pag-uugali, sariling kapasidad na lumihis mula sa script. At pagkatapos, natagpuan siyang nalunod. Malinis ang opisyal na salaysay, isang aksidente, isang trahedya, ang uri ng bagay na nangyayari at winawasak ang isang pamilya at kasalanan ng walang sinuman. Ang komunidad ay tumugon ng may simpatya, nagdadala ng pagkain ang mga kapitbahay, nag-aalok ng extension sa mga assignment ang mga guro. Ang makinarya ng panlipunang habag ay umaandar sa paligid ng pamilya. At mula sa labas, mukhang eksakto sa dapat mangyari ang proseso ng pagdadalamhati. Ngunit si Somyong ay nasa loob ng bahay, at sa loob ng bahay may mali. Hindi tama ang hitsura ng pighati. Hindi na hindi umiiyak ang kaniyang ina, umiiyak siya. Hindi na hindi nagluluksa ang kaniyang ina, mukhang nagluluksa siya. Ngunit may kalidad ito na hindi mapangalanan ni Somyong, pero madarama nang may katiyakang lumulubog sa kaniyang mga buto tulad ng taglamig. Mali ang timing. Ang mga ekspresyon ay dumarating ng bahagyang huli na parang pinipili mula sa isang katalog sa halip na kusang lumitaw. Naroon ang mga luha, ngunit tuyo ang mga mata sa itaas nito. Kalkulado, lumalampas na sa pagkawala, patungo sa isang bagay na katakot-takot, nakahawig ng ginhawa. Mahirap ang kaniyang kapatid, hindi sa anumang pambihirang paraan. Isa lamang siya ang batang hindi natural na sumusunod sa mahigpit na mga inaasahan ng sambahayan. Mas maingay siya kaysa kay Somyong. Mas mapaglaban. Ang uri ng batang nagtatanong ng bakit kapag sinasabihang gumawa ng isang bagay sa halip na basta sumunod. Nagpasok siya ng friksyon sa isang makinang dinisenyo upang umandar nang wala nito. At ngayon, wala na siya at mas maayos umandar ang makina. Hindi umaabot si Somyong sa kaniyang hinala sa isang dramatikong sandali. Hindi ito ganoong uri ng kwento. Naiipon ang pagkakaunawa tulad ng sediment, patong-patong ng maliliit na obserbasyon, maliliit na hindi pareho, mga detalyeng individual na walang ibig sabihin ngunit magkakasama ay bumubuo ng isang pattern na hindi maaaring baliwalain ng kaniyang rasyonal na isipan. Ang kaniyang ina ang huling taong kasama ng kaniyang kapatid bago ito namatay. May mga puwang ang salaysay ng kaniyang ina sa mga pangyayari, hindi kasinungalingan, eksakto, kundi mga kawalan, mga lugar kung saan dapat may detalye at wala. Ang pag-uugali ng kaniyang ina sa mga sumunod na araw ay hindi lamang matatag. Ito ay organisado, metodikal, na parang ang pighati ay isang proyektong dapat pamahalaan sa halip na isang damdaming dapat tiisin. At kaya dumarating ang kaisipan, tahimik, walang drama, walang musical sting o dramatic panel. Sa tingin ko, pinatay ng aking ina ang aking kapatid. Sa tingin ko, pinatay ng aking ina ang aking kapatid dahil nakikialam ito sa perpektong buhay na itinayo niya para sa akin. Sa tingin ko, ang aking ina ay isang mamamatay tao. Ang tunay na pambihira sa like mother, like daughter ay ang sumusunod na mangyayari.
dahil hindi hinaharap ni Somyong ang kanyang ina. Hindi siya pumupunta sa pulisya, hindi siya nagtatapat sa isang kaibigan o guro o counselor. Nag-iimbestiga siya, tahimik, metodikal, sa parehong disiplinadong katumpakan na nagpapaperpekto sa kanya bilang estudyante. At dito, nagiging nakabubulunang sa pinakamagandang paraan ang manhwa dahil kailangang isagawa ni Somyong ang kaniyang investigasyon habang naninirahan sa loob ng parehong bahay ng taong iniimbestigahan niya, kumakain ng magkaharap, tumatanggap ng tulong sa homework, nagpapaalam bago matulog, ginagawa ang mga ritual ng isang mapagmahal na relasyon ng anak-ina habang panloob na kinakatalog ang ebidensiyang maaaring pumatay ang babaeng nagpalaki sa kanya sa sarili nitong anak na lalaki. Nakakapanghina ng loob ang dobleng pagganap. Bawat interaksyon sa pagitan ni Somyong at ng kanyang ina ay nagiging patong-patong ng subtext na napakakapal at halos hindi matiis. Isang simpleng tanong, "Kumusta ang paaralan ngayon?" ay nagdadala ng bigat ng isang interogasyon. Isang casual na komento tungkol sa hapunan ay nagiging isang pagsusulit. Sinusubukan ba ng kaniyang ina kung may pinaghihinalaan si Somyong? Tunay o strategic ba ang init? Totoo ba ang pag-ibig o ito ay isang containment protocol? Nagsimulang tumingin pabalik si Somyong, hindi lamang sa pagkamatay ng kanyang kapatid, kundi sa bawat abalang taong lumabas sa kanyang buhay sa mga taong lumipas. Ang kaibigang biglang lumipat matapos ang isang di pagkakasundo. Ang guro na inilipat sa kalagitnaan ng semestre matapos bigyan ng mababang marka si Somyong. Ang kapitbahay na nagreklamo tungkol sa ingay at pagkatapos ay basta hindi na naroon. Wala sa mga pag-alis na ito ang mukhang kahina-hinala sa panahong iyon. Lumilipat ang mga tao, nailipat ang mga guro, nagpapalipat ng tirahan ang mga kapitbahay, puno ng ordinaryong pagdating at pag-alis ang buhay na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ngunit kapag inilagay mo sila sa isang timeline sa tabi ng pattern ng buhay ni Somyong, ang di nasirang trajectory ng akademikong tagumpay, ang kawalan ng anumang tuloy-tuloy na hadlang, ang sistematikong pag-alis ng bawat pinagmumulan ng friksyon, nagbabago ang larawan. Nagbabago ito mula sa isang anak na may magandang kapalaran patungo sa isang anak na ang landas ay nilinis. Sinasadya, permanente, hindi kinukumpirma o pinapasinungalingan ng manhwa ang hinala ni Somyong sa napakahabang panahon. Hinahawakan ka nito sa parehong kawalan ng katiyakang tinitirahan ni Somyong, ang purgatoryo ng paghihinala ng isang bagay na halimaw sa isang taong minamahal mo ngunit walang sapat na patunay upang kumilos. Sinisimulan mong tanungin ang sarili mong pagbabasa ng ebidensya, tulad ng pagtatanong ni Somyong sa kaniyang sarili. Nakakakita ba siya ng mga pattern na wala talaga? Binabaluktot ba ng pighati ang kaniyang perception? Simpleng matindi at kontroladong magulang lamang ba ang ina na ang pag-uugali ay mukhang masama dahil lamang si Somyong ay naghahanap ng masama? Ang ambiguity na ito ang makina ng buong salaysay at sinasakyan ito ng manhwa ng may pambihirang disiplina. Hindi kailanman gumuguho sa madaling sagot. Hindi kailanman nagbibigay ng cathartic na kaliwanagan na maghahayag sa iyo na dumapo sa isang komportabling interpretasyon. Narito ang dahilan kung bakit tumatama ang kwentong ito sa ibang paraan mula sa anumang horror manhwa, anumang thriller, anumang revenge fantasy sa platform. Ang antagonista ay hindi masama sa anumang paraang madaling ikategorya. Minamahal ng ina ni Somyong ang kaniyang anak. Hindi iyon pinag-uusapan. Ang pag-ibig ay nakikita na darama naroon sa bawat interaksyon. Gumigising siya ng maaga upang maghanda ng pagkain. Nananatili siyang gising ng huli upang suriin ang mga materyales sa pag-aaral ni Somyong. Dumadalo siya sa bawat aktibidad sa paaralan. Naaalala niya ang bawat detalye ng mga kagustuhan, pagkabalisa at ambisyon ng kaniyang anak. Sa bawat konbensyonal na kahulugan, siya ay isang dedikadong ina. Siya rin, posibleng malamang lumalaking tiyak, ay isang babaeng papatay upang protektahan ang buhay na itinayo niya para sa kanyang anak. At tumatanggi ang manhwa na pahintulutan kang paghiwalayin ang dalawang ito.
Tumatanggi itong pahintulutan kang baliwalain ang pag-ibig bilang isang pagganap o bawasan ang ina sa isang villain. Siya ay pareho, sabay-sabay, ganap, isang babaeng tunay, malalim, walang kondisyong nagmamahal sa kanyang anak at nagpasya na ang mundo ay masyadong mapanganib, masyadong magulo, masyadong puno ng mga variable na maaaring magpaligaw sa kinabukasan ng kanyang anak upang iwan ang anumang bagay sa tsansa. Hindi siya baliw, hindi siya delusyonal. Isa siyang babaeng gumawa ng isang kalkulasyong bibitawan ng karamihan sa mga tao, ngunit ang panloob na lohika nito ay, at ito ang tunay na nakakabahala, magkakaugnay. Kung ang tanging bagay na mahalaga ay ang kagalingan ng iyong anak at kung handa kang gumawa ng anumang bagay upang tiyakin ito, kung gayon ang pag-alis ng mga banta ay hindi kabaliwan. Ito ay pagpapanatili. Ang framing na ito ang nagtataas sa manwa mula sa isang magandang thriller patungo sa isang tunay na literary. Dahil pinipilit ka nitong umupo sa kakulangan ng ginhawa ng pag-unawa sa pangangatwiran ng isang halimaw, hindi pagsang-ayon dito, pag-unawa dito, at pagkilala ng may tahimik at tuloy-tuloy na horror na ang distansya sa pagitan ng pag-ibig at patuluhiya ay hindi palaging kasinlawak ng nais nating paniwalaan. Nakakulong si Somyong hindi ng mga pader o kandado kundi ng pagmamahal. Paano mo takas mula sa isang taong nagmamahal sa iyo ng ganap? Paano mo lalabanan ang isang kaaway na naniniwala, taos pusong naniniwala na lahat ng ginawa niya ay ginawa niya para sa iyo? Paano mo ipapasa ang hatol sa isang tao na ang tanging krimen sa sariling pagbibilang ay pagmamahal sa kaniyang anak ng labis? Pambihira ang psychological complexity ng dynamic na ito. Naramdaman ni Somyong ang pagkakasala sa paghihinala sa kaniyang ina. Naramdaman niya ang pasasalamat para sa buhay na ibinigay ng kaniyang ina. Naramdaman niya ang galit sa maaaring kabayaran ng buhay na iyon. Naramdaman niya ang pighati para sa isang kapatid na maaaring pinatay upang manatiling malinis ang kaniyang landas. At ang lahat ng damdaming ito ay magkasamang umiiral, sabay-sabay, walang resolusyon. Lumilikha ng isang panloob na tanawin na kasing tormented ng anumang bagay sa genre. Hindi ito isang kwento kung saan ang protagonista ay nagtitipon ng ebidensya, hinaharap ang villain at nakakamit ang katarungan. Ito ay isang kwento tungkol sa isang anak na dahan-dahang natatanto na ang taong lumikha sa kanya ay siya ring taong maaaring kailangan niyang sirain at ang hindi matiis na bigat ng kaalamang iyon. Habang sumusulong ang kwento sa 150th kabanata nito, umuunlad ang dynamic sa pagitan ni Somyong at ng kaniyang ina sa isang bagay na kahawig ng isang chess match na ganap na nilalaro sa subtext. Ang investigasyon ni Somyong ay nagiging mas sinasadya. Sinisimulan niyang subukin ang mga hangganan, nagpapasok ng maliliit na pagkaabala sa perpektong kaayusan ng sambahayan upang obserbahan ang tugon ng kanyang ina. Isang pakikipagkaibigan sa isang taong hindi nabet ng kaniyang ina, isang bahagyang pagbaba sa mga grado, isang hindi maipaliwanag na pagliban sa isang ekstrakurikular na aktibidad. Bawat paglihis ay isang pagsubok dinisenyo upang sukatin ang threshold kung kailan aandar ang mapagprotektang instingto ng kaniyang ina at tumutugon ang kaniyang ina, hindi sa galit, hindi sa pagharap, sa mga pagsasaayos, subtle, halos hindi nakikitang mga pagwawasto sa kapaligiran sa paligid ni Somyong. Ang di inaprobahang kaibigan ay nakakaranas ng mga paghihirap. Ang grade anomaly ay naaakit ang isang tutor na hindi hiniling ni Somyong. Ang nakaliban na aktibidad ay maayos na pinapalitan ng isang bagay na itinuturing ng kanyang ina na mas angkop. Ang katumpakan ng mga interbensyong ito ang nagpapakilabot sa kanila. Walang nakikitang kamay, walang direktang tagubilin, walang sandaling sinasabi ng kaniyang ina, "Ginawa ko ito." Nagsasaayos lamang ang mundo sa paligid ng manasaway mga paglihis ni Somyong. Itinatama ang mga ito ng may tahimik na kahusayan ng isang immune system na inaalis ang mga foreign body. At sinisimulang unawain ni Somyong ang isang bagay na nagbabago sa buong tanawin ng kwento. Hindi lamang siya nag-iimbestiga sa nakaraang mga aksyon ng kanyang ina. Namumuhay siya sa loob ng isang tumatakbong operasyon.
Ang pag-alis ng mga banta ay hindi isang bagay na nangyari at natapos. Ito ay tuloy-tuloy, aktibo. Ang kaniyang ina ay hindi isang retiradong mamamatay tao na hinuhukay ng kaniyang nakaraan. Isa siyang kasalukuyan, minomonitor ang kasalukuyan, handang kumilos sa sandaling may nagbabantang sa arkitektura ng perpektong buhay ng kaniyang anak. Binabago ng realisasyong ito ang imbestigasyon ni Somyongs mula sa isang intelektual na ehersisyo tungo sa isang sitwasyon ng pananatiling buhay. Dahil kung aktibo pa rin ang kaniyang ina, hindi ligtas ang pagsisiyasat ni Somyongs. Bawat tanong na kaniyang itinatanong, bawat hangganang kaniyang sinusubukan, bawat paglihis na kaniyang ipinapasok ay may panganib na makilala bilang isang banta siya mismo, hindi bilang target, hindi kailanman sasaktan ng kaniyang ina siya. Ngunit ang mga tao sa paligid ni Somyong, ang mga kaibigang ginagamit niyang pagsubok, ang mga kaklase na maaaring maakit sa kaniyang orbita, sila ay disposable, sila ay laging disposable. At natatanto ni Somyong nang may horror na binabago ang buong kwento na ang kaniyang investigasyon ay hindi lamang mapanganib sa sarili, mapanganib ito sa lahat ng isinasama niya. Isa siyang babaeng nakatayo sa isang minefield, sinusubukang hanapin ang taong naglagay ng mga mina, habang alam na bawat hakbang na kaniyang ginagawa ay maaaring magpasabog ng isa sa ilalim ng paa ng ibang tao. Ang like mother, like daughter, Dog Dalmundal ay makukuha sa Naver Webtoon sa Korean at sa pamamagitan ng fan translations sa Rolyascan. Kasalukuyang tumatakbo ito sa mahigit 156 kabanata at nagpapatuloy pa. Nais kong maging tuwiran tungkol sa kung ano ang manhwa na ito at kung ano ang hindi. Hindi ito aksyon, hindi ito mabilis ang takbo, walang mga fight sequence, walang mga power system, walang mga dramatikong paghaharap kung saan pinakakawalan ng protagonista ang nakatagong lakas. Ito ay isang slow burn psychological thriller sa tunay na kahulugan, isang kwentong bumubuo ng takot sa pamamagitan ng akumulasyon sa halip na spektakel na nagtitiwala sa mga mambabasa nito na umupo sa kakulangan ng ginhawa sa halip na lutasin ito sa katarsis. Kung parang isang bagay iyan na kaya mong hawakan at seryoso ako doon dahil ang kwentong ito ay nananatili sa iyo sa mga paraan na hindi maabot ng karamihan ng mga manhwa. Kung gayon, hindi ko ito mairerekomenda ng lubos. Isa ito sa pinakamagagaling na psychological thriller sa medium. Totoo ang gap ng female protagonist sa manhwa na content at ang mga kwentong tulad nito ay nagpapakita kung bakit kailangang punan ang gap na iyon. Kung nais mong makakita pa ng mga kwentong tulad nito, mga thriller, psychological horror, mga female-led na salaysay na nakakabasag sa karaniwang formula, sabihin mo sa akin sa mga komento. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinaka nakakaakit na mga kwento sa genre bawat linggo. Mag-subscribe kung nais mong narito para sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na recap.